temporary kita karon nga nahimutang dinhi aron mapahigayon lang gayud ang atong kapihan sa Dipolog. Sanglit ang Camila Hotel 1 Sunburst under renovation for 2 months daw. So murag nakalitan man ta kaya mo ta gait na inform earlier ilabi na last Sunday nga dito ang atong kapihan sa Dipolog kauban ni Yusek Matoy Barinaga og ni Ma'am Nati Bayubay og si kisa to ikatulo si Muhammad Hasan Adjo Parto no sa Department of Agrarian Reform. So pag-abot na to dito sa Camila Hotel 1 karon Sunburst na shock ni tanan kay under renovation gibungkag man dito ang Sunburst no. So pahibalo lang po ni alang sa kasayuran sa mga suki nga matig paminaw sa kapihan sa Dipolog nga o maadto mo Sunburst kay mo order mo sa ilang lamian kayo na fried chicken o uban pa dito ng mga short orders no adto mo sa taas kay ang silong gibungkag under renovation no for information of everybody kay kami po gani napalaw po ni dito so may gani kay si Ma'am Alma ang manager diri sa Camila Hotel 2 pagtawag namo nisugot dayon nga anhita sa Camila Hotel 2 function hall mo pahigayon sa ato ang kapihan sa Dipolog karong buntaga. So, thank God lang gihapon kay wala kita pasagdi, nakakita din ta nisugot din si Ma'am Alma nga dilita sa Camila Hotel 2 Function Hall mo pahigayon sa ato ang kapihan sa Dipolog karong buntaga. So, it's Sunday morning again, October 9, 2016. Kauban ninyo sa kanunay, kininyong ubos nga alagad si Edith Pahintito mo ang inyong regular anchor and host sa kapihan sa Dipolog. Matag Domingo katanan, mayong kaninyo, pakiguban ka mo kanamo, kauban sa among mga bisita, o niya dapit maabot si Regional Director Attorney Wilfredo J. Belisado sa Commission on Elections, aron masayra nato unsay mga latest na update, kabahin na sa pagpahigayon, mahinayon ba o dili ang ato ang barangay elections pero na natoy balita nga dili mahinayon karon og sa guniang kabataan elections. Karon ang pangutana mo ni naapay holdover capacity ang mga incumbent karon nga mga barangay officials. For example, di man gyud mahinayon ang eleksyon kay sunod tuig na. So mo ato ang masayran pinagi sa ato ang resource person karong buntaga si Attorney J. Belisado ang ato regional director mismo sa Commission on Elections Region 9 nga na-address Dipolog City nagabase kay ani man diri nga nimayo kauban siya pamilya sa Dipolog City. And then ato pong gipahibalo nga makauban usab nato later on si Acting Vice Governor Julius Napikit nga nag-text na o unsa sa musugod kay murag ga kuan siya gakisi-kisi na nga mutubag sa mga pangutana kanatong tanan dayon manghinaot kita nga katong mga panelist nato nga wala pud masayod kay si Pax Ilomba o si Silver Pito sa Camila Hotel 1 karong buntaga og puros pud binapalaw ni dagan mi diri. And as always, the show must go on. Boy Scout sila, Girl Scout Pugko, sa mga na nga kaloy sa Diyos, ani aragid kita sa atong kapihan sa Dipolog diri sa Function Hall, Camila Hotel 2 karong buntaga. To God be all the glory, just the same. Daghan kay salamat Ginoo sa mga pamaagi nga imong gihatag kanamo nga hinayon gihapon ang atong programa karong buntaga. Nga dili man gud nato kanang beyond our reach, no? So, atong ipabot diri si Edgar Soronda, si Mr. Robert Pinsoy, atong mga panelist, dayon si Alfonso Ponce ang atong manager sa Info Center sa Philippine Information Agency, dayon si Konsehal Ruben Ligorio. I hope nga maghinay-hinay na ito maari diri kay doon raman ni turno man himutang sa barangay turno ni Dakbayan sa Dipolog silingan ra ni Konsehal Ruben Ligorio. So ato ipahibalo nga ang ato ang kinakusgan nga panelist nga si Undersecretary Rosilier Matoy Barinaga tuwa sa Manila, nag-text na to karon he can't make it but maybe next Sunday, no? Dayon si board member Emilio Bailey tuwa sa Sindangan, so dili pud siya maka apil na to karon buntaga og himan si Julius Salaburio tuwa pa pud sa Dakbayan sa Zamboanga. So but sa akong ginguna, the show must go on. So kini si Edith Pahintito mo regular anchor and host, makikauban ka ninyo. Kauban na din ni Silver Cadetico Dundiano, ang atong IT Director nga mo'y nagdala sa ato ang
live streaming www.rmndipolog.weebly.com. Thank you so much. Uploaded sa atong YouTube account sa Kapihan sa Dipolog every week. Salamat kay Silbert. O ingon man, ato ipapalo na atay Facebook page mo na nga like lang mo sa among Facebook page na di ang atong mga documentation sa atong Kapihan sa Dipolog, kinsa ang atong mga bisita matag Domingo nga tanan. Dayon daghan kang salamat pod ni Tax Ilumba nga sa kanunay nagsuportar ka nato, nag-abag ka nato sa Kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Simultaneous broadcast sa DXDR 981 AM sa inyong radio dial o ingon man 94.1 IFM. Daghang salamat dito ni Danny Luod kanunay nga nagsuportar, nag-abag sa tong Kapihan sa Dipolog. Pinaagi usab ni Mardy Libres, kauban usab, ingon man si Joey Sahol, si Reggie Munera sa kanunay, o pinaagi sa atong station manager nga si Mr. Edgar Dagomo. So daghan kayong salamat sa mga atong suki nga mga tigpaminaw o ang ato ang mga sponsors nga may nagdala og kinabuhi sa atong Kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. So sa dili pa kita mapadayon sa unahan, ato unang pasalamatan og dako atong tunulan sa kinasikasing nga pasalamat ang ato ang mga sponsors nga may nagdalag kinabuhi sa atong Kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Daghang salamat ngadto kang Acting Provincial Governor Attorney Senen Alves Angeles. Sa kanunay nagpuluyo sa atong Kapihan sa Dipolog. Daghang salamat ngadto kang Attorney Julius C. Napikit, ang atong Acting Vice Governor sa Zamboanga del Norte karong panahona. O ingon man Presiding Officer Pro Tempore sa Sangguniang Panlalawigan sa Zamboanga del Norte, mag-session matag Lunes hapon diya sa Sangguniang Panlalawigan Session Hall. Si Board Member Julius Napikit, ang atong Acting Vice Governor, may atong mamahimong bisita karong buntaga. And then of course, daghan kayong salamat ngadto kang former Congressman Attorney Rosilier Barinaga nga natudlo karong bag-o lang Undersecretary sa National Anti-Poverty Commission kon NAPSI. Dayon kanhi ni siya Dean sa College of Law of Rizal Memorial State University, GRMSU Dipolog City Campus. Daghang salamat ngadto sa J&P Fruit Nursery and Lumberyard nga ana himutang sa Barangay Lingasad sa lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte. Ang J&P Lumberyard aduna sa ditoy branch sa Barangay Galas ning Dakbayan sa Dipolog. Dayon kini dumala o gipanag-iyahan ni Mr. and Mrs. Porferio Necesario. Of course, daghang salamat ngadto kang Attorney General C. Napigkit, banggitan nga abogado dinhi sa tong Dakbayan sa Dipolog o ingon man City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog. Daghang salamat ngadto ka Mr. Henry P. Chanero, Labor Attaché 1 sa Department of Labor and Employment, Hong Kong. Daghang salamat usab ngadto ka Mr. Muhammad Dasan Adjo, ang PARPO 2 sa Department of Agrarian Reform, Santa Isabel, Dipolog City. Among bahinitong nga pasalamat ngadto kang sa Janus Marketing nga namaligya sa mga spare parts sa inyong mga klase-klaseng sakyanan sama sa Isuzu, Mazda, Suzuki, Hyundai o guban pa sa ubos lamang nga presyo. Mao kana ang Janus Marketing nga nahimutang sa Quezon Avenue ning Dakbayan sa Dipolog, matawag sa telephone number 212-1148. Kini gipanag-iyahan o gidumala ni Putak Barangay Chairman Janus Yu. Daghang salamat ngadto kang Mrs. Milagros Agustin sa Chicago, USA, ngadto kang Roger William and Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland, ngadto kang Councilor Alemalo Bidagpin, City Councilor sa Dakbayan sa Dapitan, absent karon ato ning panelist usab kay tuwa sa pangdalaga. And then of course, thank you so much ngadto kang Congresswoman Glona G. Labad-Labad, ang ato ang representante sa House of Representatives 2nd District nato sa probinsya sa Zamboanga del Norte. Ug usab ato ra baning donor sa ato ang polo shirt nga uniform sa ato ang umaabot nga anniversary sa Kapihan sa Dipolog. Thank you so much Congresswoman Glona Labad-Labad. O dili gyud nako ni kalimtan sa kanunay ang atong major sponsor
Ang National Grid Corporation of the Philippines nga nagkanayon sa kanunay, dili mo tanom og mga kahoy ug ingon man dili usab mutukod og bisan unsa nga infrastruktura mabalay man sa tawo or mabalay sa kalapati, ilawom or hadoon sa transmission line sa NGCP para mahalikay kita sa disgrasya ug ingon man aron kanunay ang ato ang pagpahinulos sa linya sa kuryente. A message of concern coming from the National Grid Corporation of the Philippines, pinaagi kang Ma'am Elizabeth Ladaga, ang Regional Corporate Communications Affairs Officer sa NGCP Iligan City. Dayon, nagkadayon ang NGCP, kay bago maningig-launch nila sa September 28 dito sa Manuel's Resort, no? Ang 138 kV transmission line project nga magsubay diha sa Aurora, Polanco, Sergio Osmeña, Pinyan. Dayon mo ni mag-usa sa magdala og dakong kalambuan sa atong lalawigan sa Zamboanga del Norte kay dili na tayo dayon dili na ta kanunay mag-brown out, di na ta mag-rotation, no? Di ba ta? Kay mubo man tong 69 of power. Nya kani 138 man ni. Taas pang lubi, og ikaw pa. Yes, so asa lang kan kanilang tower usbon naman, so mauna nga gwapo kayo ang National Grid Corporation of the Philippines og mao'y pag-abot ni Edgar Sorunda. Og wala ni nawala kay ako namang giteksan ni sila. And then of course, thank you so much nato ang board member Ronilio Lee, ang president sa Regional Board Members League of the Philippines sa Buanga Regional League Board Members League of the Philippines, no, sa Region 9. Kaming raba ang ilaang election murag October 14 masiro to, naning kay ni siya kay magpare-elect man. So thank you so much nga to sab kang board member Patri Jin Chan, ang atong minority floor leader sa First District ni siya, no, nga board member sa Guniang Palalawigan sa Zamboanga del Norte. For your family needs, shop and save at J&J Trade Center at Rizal Avenue, Kawa-Kawa, Dapitan City. O ingon man, visit Patri Enterprises, wholesaler of rice and corn grains and also animal feeds. Mao kana ang Patri Enterprises na himutang sa Bagting, Dapitan City. O ingon man, daghan usab nga salamat ngadto kang Mayor Evan Hope Boyet Olvis, ang bagong nakalingkod nga mayor sa lungsod sa Polanco. Og ingon man pati na si Vice Mayor Alfredo Baitit, ang Vice Mayor sa lungsod sa Polanco. And last but not the least, greetings to Mr. and Mrs. Vicente and Monena Chanson sa New Jersey, USA. Mo kini sila mao'y nagdala sa atong kinabuhi matag Domingo nga tanan sa atong kapihan sa Dipolog. Dayon wa pay labot kang Edgar yan ni karong isibya usab niya ang mga additional nga mga sponsors sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan kay atong i-acknowledge ka without them we are nothing. Sila may gidalang kinabuhi sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Og ako i-acknowledge karon ang paghiabot ni Edgar Sorunda. Edgar, wala ka na sa laag kay nag-text ko nimo. So good morning. Okay, salamat. Good morning. I-on ka na siya. Okay, salamat. Good morning sa itong mga sukit paminaw sa kapihan dispensa anay. Kay medyo doon ay gamay ka lang. Pero wapo ba itong ambience o namulak kita o? Naata ka lang mutang sa igsuon. Sa Hotel Camila 1, ang Hotel Camila 2. Twice the fun, twice the ambience. Yes, Camila Hotel 2, while under renovation ang Sunburst Camila 1. Naata diri sa ilang function room. Wala si Joey, nga mahatag na itong kape o kanang siya. Kita ni, Pero magpuasa. ano dito ang kape o? Abi na ko magpuasa. Ha? Pero wala may Ako na ka-servisyo ano niya. Okay. So good morning and welcome sa Tupinagubal sa Tulingang Kapihan sa Dipolog. Labing dara kita karon diri na sa Hotel Camila 2 Function Room. Tapag lamang sa ilahang restaurant, no? Sa atong informasyon sa atong mga sukit paminaw o sa atong mga live streamer
sa www.rmn.weebly.com. Sama sa gyapon, bisa lang niya kita nimutang diri temporarily tungod sa giingon ni Ibit Kalinina nga under renovation ang Sunburst Fried Chicken para hindi po kami nagpaliw sa itong panikuban. Labi naman si Bianan sa RMN, Radio Mo Nationwide, Dipolog, ang DXDR981, ang iyong sabang 94.1 IFM. Magang sa nato nga pasalamatan nagpaliw, well, ang silingan ining mga hotel kanila to niya ang MS Furniture. MS Furniture, Mega Success Furniture, eksperto kini sa pag-upgrade sa inyong mga set corner set ug ubang pangaling kurangan sa inyong panimalay mo customize kini sigon sa inyong gusto o gapaon niini eksperto na ang Mega Success Furniture o MS Furniture. Yes, dahil sa highway to matapad yan yung isang lubong matangan sa Hotel Camila to. Tapal usab sa MS Furniture mga cars, aircon and refrigeration services. Eksperto kini sa pag-ayos sa inyong mga refrigerator, air conditioner sa inyong panimalay, sa tulungaan, sa opisina, o bisan sa inyong mga sakyanan. Eksperto kini sila. Gidangpan sa daghanan na kayo, gihimutan ng serbisyo sa car, aircon and refrigeration services. Tapad lamang kini sa Hotel Camila to, highway to na nito dakbayan sa Dipolog. Gipalin kita sa Pepix Pension House o Pepix Lodge sa Kalan Katipunan, itong dakbayan. Your stay in Dipolog, luxurious stay may not be that expensive, no? Stay at your own budget dito na sa Pepix Lodge o Pepix Pension House. Ang room rate starts at 650. Yan naman sa Pepix Lodge o Pepix Pension House na Katipunan, itong dakbayan sa Dipolog. Ito na sa mga bisita ng mga sila kuyan sa Dipolog. Dugang pausab nga nagpaliw sa itong palagkuban sa tunayan ng Royal Plaza o Royal Plaza Annex. Ang Royal Plaza Annex, makapalit ka sa mga cellphone, gadgets, netbook, laptop, udang pa, o mga radio transceivers nga NTC approved. Ganos pa niya na, sila mo tao gasab sa mga doors o antena nga way kabalakad kay NTC approved. Ang Royal Plaza o na sa talang udang pag yung mga baligya, Royal Plaza o Royal Plaza Annex sa Dalang Rizal. Yung sab, nagpaliw ka na to, ang Metro Shopper sa Dalang Rizal na itong nagpaliw sa Dipolog. Metrocom dito sa third level sa Lee Plaza Mall, Dalang Quezon. Tulang Fan Road dito na sa Dipolog Boulevard, Building A, nito nagpaliw sa Dipolog. Kailan to, kapalusap sa Katunungan Kapihan sa Dipolog. Ang Dipolog City Institute of Technology na sa ilang Maritime Review Center ng mga pasado. Kita nyo diha sa gate sa DCIT na diha ang mga pangalan sa mga pasado sa review center mismo sa DCIT, Maritime Review Center nila. Naanatayan din sa DCIT, di nagalang pilala paligyan ng mga anak sa lagi mga lugar, diha na sa DCIT, pero diya na binagmarin engineering ang ikuha nini. DCIT, Dipolog City School of Dipolog City Institute of Technology, K-12 video sab sila. Advance kayo ang DCIT. Lain sa nagpaliw sa itong panaguban sa tununan ng kapihan sa Dipolog, mga ang Gloria di Dapitan. Gloria di Dapitan, you bring the family on weekend, na dito you dine, you eat, you enjoy. Dito sa Gloria di Dapitan. Nadia ang Thea Mall, nadia ang Twin Cinema, Teatro di Dapitan, ang 2D o 3D Cinema. Dito sa nadia ang mall, ang boutique, or ang mall, MI Mall, o ang Ultra Mega. Nasunod sa Gloria di Dapitan. O pagkakalaiyang mga pagkaon. Yung sa Gloria di Dapitan, nadia ang entrance sa Fantasyland. Ito pa for the first time na makatukad Gloria ang entrance sa Fantasyland na sulod sa Gloria di Dapitan. On the right side, nadia ang entrance sa Fantasyland. Where the only theme park found in the whole of Mindanao and in the Visayas na alamang sa dakbayan sa Dapitan, ang Fantasyland na ay world class presentation matag Sabado, ang ilang parade of colors, kauban na sa mga service personality na modulo sa ilang parade of colors, plus ang presentation pa na inog yung ikapasikarbo para kinamakita sa Fantasyland. O kung nakita kapag kaon na diyan kay Dapitan, gilibutan kinig tubig, sa rubber, sea, and fish pans, no? So, abunda sila sa seafoods ato sa inato lang sa Lapitan Aquamarine Park or Dampa. Kini talang gipaligya ginamala ni kani First District Congressman Romeo Manong Halosos. Mo kana. Ay gipalinsat kita sa atong undersecretary sa NAPSI na Kangol Dean sa College of Law sa Rizal Memorial State University, no? Kung diyan ang issue si kani Second District Congressman Antonio Rosilio Mato Barinaga. Atong pangulas usab dire, mag-guest usab nato o binakaroon nga road sa Assistant Secretary next to the Secretary lang
na-assess Dipolog, report niya siya. Kung mas mga na sa kung gano'n siya sa report, diri yung na-assess sa Dipolog, kung sa mga accomplishment, kung sa mga aktibidades sa iyang botan. So, nasa na kayo ng NAPSI, Assistant Secretary na si kanyang Congressman na Panuro sa iyong Matoy Barinaga. Nga gikamangawan sa iyong mga law students sa TRSU College of Law. Mga gini mga pipila kabalag pangulo sa atong natunong kapihan sa Dipolog na kayo live and direct din sa Hotel Camila to Haile Tono na itong dakbayan sa Dipolog. Ngantras atong ibaabot ng atong mga bisita nga may dangat din na sa atong venue mga nakapanta. Wala mga ipibalong pa ni Edith, so wala ni nangawala. Akin itong mga bisita mo itong hatulog diri. Wala kanindot pa ni Bugnawa kini itong kwan diri. Atong space diri. At least atong country exclusive ni nato. Kini din ang Hotel Camila to sa kapihan sa Dipolog live karong butaga. Thank you very much. Happy Sunday. Keep tuning in taman sa alas 11 at takna sa Kabutagon. Thank you so much, Edgar. At yung dakong pasalamat sa dinhi sa namunuan, labi na ang pagdumala ni Alma, nga gidawat pa dayon, no? Kanana ang short notice, kayo, puta kabalutos kami na Hotel 1 nga, kuan day, kanang giguba day dito, so nakalit puta abot diri, singalan gayon nimo? Si Charles. Oh, salamat kay Charles sa imo mga kape o guban. Ano si Charles itong contact mo? Ang contact ni San Jerry dito sa Camila. Nata sa to si Charles at Charles. Manghinaot lang po ni Charles nga, wala function karong Domingo pohon, sunod Domingo kay para dili ra gihapon mi kay nakabulan ra ba kuno didto, saon na lang. Adapted na kanamos kakapihan Charles. Okay. Oh, sige. Dayon, naminaw na to ang mga empleyado sa Provincial Disaster Risk and Reduction Management Council karong butaga nga gipanguluhan ni Engineer Christopher Sosa, si Boyet Sosa, nga igsuon ni belated happy birthday Rosary Dawn Tabiliran, si Bibi Tabiliran. Nadiya silang Gabalinda, silang Allen, si RD, kisap tayo makauban niya. So, good morning sa taga PDR RMC. Dayon keep tuning kay mabotron si Acting Vice Governor Julius Napigkit aron makibalo mo unsay ato ang mga kalambuan sa atong probinsya o ingon man Regional Director Attorney J. Balisado. So, mao na sa mga kalipay. Ubo na po yung mga kasakit, no? Kay na controversial man gud pag-ayo, it's a fact, no? Dayon balita naman jud kayo sa kahanginan, kabahin ang nanggikaso sa probinsya. Dayon unsa na ang karon ang latest update kani nakabalita man ta dito sa session sa Gunay Panalawigan nga bayaran jud sila pero napamagoy na kaong nga TRO, temporary restraining order gikan sa Court of Appeals. Malifted na karong October 18. So what happens next, no? So muna atong abangan karon pinaagi sa atong resource person nga si Acting Vice Governor Julius Napigkit. So anytime abot na to sila karon dayon. In the meantime, guard, mag-discuss kita sa Teacher Summit sa World Teachers Day kani atong Biyernes, no? Nahitabo. 3 days na to, October 3 to 5, no? So, Lunes naman Miyerkules. So, diri nag-abot ang mga magtutudlo atong mga teachers, beloved teachers sa tibuok Zamboanga del Norte, pinaagi sa pagpangulo ni Ma'am Nati Bayubay, ang OIC Provincial Schools Division Superintendent for the province of Zamboanga del Norte. For the city of Dipolog, si Ma'am Vicky Perez usab ang City Schools Division Superintendent. So, diri gyud gipahigayon ang dagkong kalihukan sa Teacher Summit. Doon na to mga medical mission, doon na yung mga pangutana bahin sa ilang mga loans sa GSIS, sa mga pag-ibig, bahin sa PhilHealth, unsaon pag-avail, dayon bahin sa kananaang mga sakit-sakit sa mga maestra, unsaon pagkuan, basta daghan kay ito ilang mga ipangkuan, gipanghimo ng mga activities, nag-work for a cause para sa cancer-stricken mga teachers, no, nga na taptan og sakit nga cancer, unsaon pagtabang, dayon doon na pud sila'y raffle draw, daghan kayo mga premium din ang mga refrigerator, washing machine, motor, no, motorcycle, dayon mountain bike, mga aksidente na bigas. Ha? Wala katagay kong solusyon na to. Ay, wala kay raffle man to sa mga teachers. Dili kay para naman to sa mga teachers, no. So, mo na ang sadya kay sila sa tanan, puno kay sila tanan cultural center.
no? Then bibo kayo sila. Doon na pa yung Teachers Got Talent. Pwede nilang dibuha, no? Kasi sa discovery na ito Hindi malay. pala. Nga, ang dipolog, kung madugang nagbibinol kabok mga tao, pastilan, magubot. Maghuot. Magkahuota kayo nga tanan. Maghuot ang dipolog, maghuot. Maghuot, gida yun, ha? Nibinil ato nagugang. Inoon ato lang tayo, pero ato bang, angay ba ito lang tao na susking ani din, no? Kung may ani kadagay naman tao sa dipolog. Again, magruruting naman ito sa sige, maghuot naman dakbayan, na magka-dipo-dipo na tagahamat ang mga agi, ibang gabagulbo na. Ay, maling gayuan na magkatag-abutan ng mga liko. Di yung pasensya po sa inyo uban nga, mabaguan ba? Wala ng balo. Kaya nagpista sinayon sila dito lang guys sa school grounds, sa National High School Edit kayo, nang gitent sila dito. Sus, dipanto ko ni ma'am natin bayobay, kaya invite ka kita dito sa kapihan. Aguy, init kes nga tanan, gakayab-kayab, o gakayab-kayab, ag tent dito, init kes nga tanan, tuwas toto sa school grounds, o wala, dyan ko ni dayon kay, kupastilan, pagka, mura man dyan og kuan niya, dagang kay tao mo ba? Anak ko, adin na ta magsamok-samok ani mo. At least nagpakita na ko ma'am napi kay kapila gud to siya diri sa ato ang kapihan, no? Kadua ito siya ni guest for the last 2 Sundays nga nangimbitar siya nato sa kapihan sa Dipolog. Muna nga niadto pita ni hospital pita siyang invitasyon. Yes, ang kanina itong mga that was a diversion. Yes. That was really a diversion sa mga classroom hardworks at mga maestra nga papakita Lingaw nila, sila ba? malingaw sila, wala sila, malingaw Kapag sila. nila nga gabanding sila. Banding sila. And official business. Official day nila. Kaya kitagaan po na one day, rest pag next day, para magbayad lang sila o one Saturday. Nalindot kaayo ba yun? Dito nila nasuot ang dili ng ang bahay nila ba? At least, kanigo nakita na ito nga, marilibot sa stress ba? No? Ang atong mga magtutod. Although stressful, pero enjoy. Dili nimo ma-mind ang stress activities because it is outside of the usual routine sa classroom. Ayun. Namadlong ka mga bata. Nanguot kay Kugar, katong Teachers Got Talent ga, Mingon dyan ka, grabe na to. Gikan sa sayaw, kuradang dyan pa kayo, kanta, then acting, then basta daghan na comical skit, daghan kayo silang gi-display nga mga talents dito. You just can't imagine. Katong Tagalog lungsod sa Sibuko, I think that was Sibuko Elementary School nga gipakanta on behalf ni Ma'am Nati Bayubay. Uy, my God, kagwapo kay siya tingong kanta sa air supply po ba rin. Ang crowd po, dito lagi po ko, apil po kanta, kami Ma'am Lorna Pukula, no? Ang Assistant Provincial Schools Division Superintendent. Pagkakatandang dito na yan. Ginoo ko, lagi tao na. Dito si Mayor Flora Villarosa sa lungsod sa Siayan. Ang dikanta dito nga impromptu, kita yan, diyan niya 1,000 pesos premium. Na, asa ka ato, ingon lagi ko nga, o ako lay lungsod ang ipakanta, balagyabag. Kanta mo ko aning pinakalit, pero dito lang yun sa cultural. Bakatawag, tagaan niya pong kaano. Dito sa ato bangan, sa lungkos cultural. Tagaan niya pong kato. Wala hindi sa mo. Magani, mga sa iyo lang kos cultural kay, mayroon niya nga, ang sunod nga magpakaulaw, kasi lang. So, malay, nakita natin. Tapos really fun. Okay. Usa na benepisyo ato ang mga tindahan nato sa Request de Polog. Ang ato nga business area. Ito na mga hotels, pension house, mga motor drivers. cabs, no? Binipititan atong tuwa kay matukag boulevard to dito. Mailan naman kay naka-uniform, naka-ID. Doon sa kay mga motor Kaya cabs. nag-group sila, dito Grupo. talagyo. Asan tam na kayo ni asa ta punta, ana-ana Bisan asa ka tinahal mo sulod na ay naagi na malit na ay pa mga participants, pero nakita ninyo ang time nga ilang gigamit sa time out humana sa ilang mga activities, no? Kay sa una kung wala dapat mag-cover pa Ayun ka, we should appreciate and thank Ma'am Nati Bayuday for conceptualizing this kind of activity. Kay nahitabo ni karon laman ning mga tuiga ng Asya. Dayaw ni nga Yaman ni siya nga, underwatch ni siya. yaman ni siyang pakulo, no? Then, imagine ka nga, naka-raise siya, o dagang kay mga premium para ipanghatag sa mga teachers dito. Then katulad bang nakadaog gali sa, Teachers Got Talent, ang premium ato ni Mayor Flora Villarosa, good for two man siguro to nga, libre nga plane ticket, back and forth dito sa Manila, then pod ka ng hotel stay po dito sa Manila. Sa Siayan Hotel. Dili, lahi sa iyang hotel dito. Dili, lahi nga hotel. Kay apil sa Christmas party sa Tagalungsod sa Siaya. Ato, kung ano sa Siayan Hotel. Pastilan, ano ko nga, pastilan, mapil ka tani. So, unexpected
ba? Moto nga, perti kayo ang euphoria sa mga teachers, perti na bibuha kay Allah, siya agit yun dito, ana. Apil mangganita dito, o kuan, karang ka-enjoy nga, dili ta participants, igor ta observers nila. Ang ako po dito nga, ni-join ko sa fun, tungod kay, at least, atong mga kuan dire, o, nahiabot ra gayon, ang atong acting vice governor sa lalawigan, sa Zamboanga del Norte. Diri ka, kay may kamera diha, diri. Okay, kali karon. Oh. Sugdan karon. Padulong na diri. Okay, so, Kami gagod, basigod. ato ni acknowledge diri kay, di na to langanon ni kay. Haron makasave ta og time, no, kay kuan man kana na talagsaon ra ba tato ni siya ma-invite kay tungod kay sabian kayo. Tungod kay busy kay ni ang life. Pero ato pero ato ipay nga kini siya para sa kasayuran sa tanan. Nilansam ni siya board member sa 2nd district sa lalawigan sa Zamboanga del Norte. Og taas-taas ang swerte. Dayon destiny gini niya. Kay nilansar siya as board member, nakadaog siya as board member, pero nahimo man siyang acting vice governor sa lalawigan sa Zamboanga del Norte. So congratulations, no? And may your tribe increase. So to speak, no? So, aniya, kauban na to karon ang acting vice governor sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, none other than presiding officer po di siya sa Saguniang Palalawigan sa Zamboanga del Norte, none other than Attorney Julio C. Napikit. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Mayong buntag, Def, uni, sa makausap pa, salamat sa pag-imbitar, ang sa Kapihan sa Dipolog, bisag na bali ng venue. Usap sa itong kauban, mga technical staff sa DXDR, no? May buntag sa itong mga suking tagpaminaw, may buntag na itong tanan. Okay, thank you so much, Sir Vice Gov. Pahimustan niyo ito kay gayunan, ang sugdan ato ang pagdabo-dabo nimo sa pagpangutana. Okay. Last week, momentoy gikagugtan dito, no? Dili kagugtan nga troublesome, kundi nalamdagan ang nangadto dito nga mga empleyado nga mga apektado aton sa inyong regular session sa Sangguniang Panlalawigan. Pwede ba nga imong pakisayran ang atong naminaw karon what took place during the regular session sa Sangguniang Panlalawigan sa Zamboanga del Norte, ilawom sa imo ang temporaryo nga dumala isip presiding officer. Datong lunes sa sa atong regular session. Actually, kwento sa privilege speech ni Honorable Chan sa niaging semana po, raising concerns behind atong flight sa mga empleyado. Taas-taas na istoryahan kay about 3 years ago, dahil binagkaso, dahil naabot sa civil service, dahil naabot sa ombudsman, dahil naabot sa Court of Appeals. Since naanik ka sa mga korte, actually, we cannot go into the merits of the case. Mga sub-judice man ta. But then, ang unsa lang naitabo, amo na diskasan. Ang kuan dito sa mga empleyado, kabahin sila lang, kay ang decision ng civil service was already temporarily implemented. No? Ang reinstatement. So, ang istoryahan nito, apektado ito mga kihante, no? Pero actually, di naman ito po ay temporary restraining order. So, ang temporary restraining order, may gawas siya na reinstate na ang mga empleyado. So, wala, matang academic, wala na itong gigukod sa probinsya. Ato na lang ang na-restrain is the payment of the salaries and back wages. So, muna yung estado karon. And akong ipasabot nila na katuwa man sa Court of Appeals, there are only two things that can possibly happen. Either the Court of Appeals will affirm the decision of the Civil Service Commission, or it will reverse, or it will modify. So, the probability is that kung ma-reverse ang decision, so mawala sa servisyo. Okay, so muna atong kuan diha sa ta kutob board, no, Vice. Ma-reverse, okay. Ma-reverse ang desisyon sa Court of Appeals. Palihog lang in layman's term ato ning hinay-hinayon nga pag-explain sa atong mga naminaw karong buntagan. Ang decision ng civil service, ni order sa provincial government nga ibalik ng mga empleyado
bayre sila sa ilang sweldo, ang ilang sweldo atong tulo ka tuig. Mao na yung desisyon. Giapilar na nga to sa Court of Appeals, ni issue og TRO. So, na-reinstate man before na issue TRO, balik sila. Naapektuhan ang paghatag sa salaries and back wages kaya na may TRO. Magulat pa sa decision sa Court of Appeals if it will affirm iyabang pabor siya sa Okay. decision sa civil service na balik sila suldotanan. O ngayon siya nga, di sila kabalik ayaw suldo eh. Okay. Muna duha posible na tabo. Okay. Or there are also cases nga i-modify. Ibalik sila, ayaw sundo. No salary or no back wages. Okay. Diba? Or you terminate them, bayari sila to ilang Back wages. back wages. So there are possibilities unsa magawa sa Court of Appeals. Okay, Edgar. Okay. Please. Vice, good morning. Welcome sa kapihan sa Dipolog. Sa tanan ba nga ni pa silang complain, ang status na nila karon wala pa kabalik, wala pa na-retain? O doon na nga nakakabalik? All of them na-reinstated na. Reinstated na. Okay. Naman to compliance sa order of civil service nga. Ibalik. So after na-deny ang MR, motion for consideration, ibalik. Ibalik na sila. Reinstated. Pero di pa sila makadawat atong mga order by Yes. not unless na ay decision ng Ang Court of Appeals. Okay, while we implement na to ang order for reinstatement, we file po ta og petitions for review with temporary standing order sa Court of Appeals. Mao to nga ipagawas og TRO, human na magbalik, sumot na academic, ang napiktahan ang salaries and back wages. Sila ba siya tanan? Vice. There are 92, almost 150 siguro. Pero na po tayo nabalik. Nanay nabalik. In fact, nakita yung nabayaran. That day, when these employees came December ng pangaligan during the regular session, ato adlaw nabalik or nabayaran ganit na to si Miss Reloya. Maria Rosa. Maria Rosa. Reloya. Patangan. Reloya. Charito Reloya. Charito. Si Ma'am Charito. Kauban na ko na sa city, sorry. Nabayaran siya itong adlaw sa iyang claims. So there are the process pa. Those who are not affected sa TRO, siyempre kay di man tapos kalihok atong apektahan sa TRO. Kani ba sila are they holding positions sa LGU sa province nga importante? No, murag as far as I know, mga government salary grade 7, 4, grade 2, 5, and kadaghanan nila murag nasa PEO, the Provincial Engineering Office. Actually, kung dyan, date, sa kunang panaligan, wala kayo makabalo sa naitabo sa Executive Department that time. It's only now na amo ng Subay-Subay. Mga ganito nga, during session, nga nang ipabor may nga ipatawag o mga mga empleyado, supposedly, kanina termination happened 3 years ago. Kaya ultimo mga members, wapot kabalo. How, noon sa man so, nako information gamay, ang yata nila. So, ipabor ko nga, tagtuon ang mga empleyado para mausa, maistoryahan ang members, wapot kabalo, ang mga empleyado, ang sinadagan sa. But then, doon gamay nga, after that day, pagkaog nga, I was informed that these employees again filed a case to the Office of the Ombudsman. Naana po dito nag-file. Siguro nawahin lang itong aming papatawag dito. I could have asked them nga kung sa tamag lailo lang sa tatanan. We will wait for the decision of the Court of Appeals. Pero pagkaugma, nakadawat na ang province of notice or copy of the complaint from the Ombudsman patubago within 15 days. So, bali, napughan unta to, katong to lang gi-file na pod nga If it case sa happens, Ombudsman. Earlier ang convocation na mo dito. Supposedly. So, in a way, sir, should we say nga nakatabang gihimo, gipalanog nga privilege speech ni board member Patrick Jing Chan nga nangayo og enlightenment bahin inini ang status sa mga reinstated workers. For the concerned employees, katong mga nikiha, di na, kabalo mo sa kaso. Kabalo sa dagan sa kaso, sa hitabo, what is the temporary situation.
Pero on my part, I granted the motion of the Honorable Chan to the effect nga nagtanaw ko sa ibang members, nagnanga natingala mo Wala ka balo. also para makabalutanan, I urge the members to kay doon naman tayo action rejection yun, one of the members. So akong recess, akong hangyo nga atong sulayan kaya ang uban po doon ang kabalo. Dahil sa tinuod lang, dahil kayong board members na kabalo ang sinitabo na. So dito pagkakaroon nakasabot ka na temporarily we should have to wait for the decision of the Court of Appeals and probably next week okay, the TRO will expire next week and more often than not kanang sa Court of Appeals may issue na sila og resolution of the case na yun pagkuyon sa pag-lift sa TRO either mo na reverse or appeal. In the event, sir, nga i-kuan ka na i-grant, i-affirm sa Court of Appeals ang decision sa civil service, naabay kwarta, ka milyones, we are speaking of millions to pay these reinstated workers. And how soon po sila mabayaran? During the session, mo itong pong ipatawag ang Finance Committee naman dito. In fact, napo dito atong OIC sa Human Resource, no? Si Filmi, di ba? Si Ma'am Filmi dito po. So, para ma-discussan na ng issue. Kung mabayaran, or rather, kung ma-affirm, nautano ko sa kuwan, mabayaran doon na to ang mga empleyado. Then, doon na to ang discussion naman na sa budget. Pero technical kayo, okay? Doon may mga continuing, di ba? May continuing appropriations, mga mandatory, na ay ma-revert, na i-delete. So, we discuss to sa itong budget officers sa itong accountant. Doon may kwarta, pero it has to be pangitaon pa, savings, then ipaagi na pag-professional audience ng limang panlawigan. Pero mabayaran. Ang kuwan na proseso lang gayon sa pagbayad. Sa ipamulong sa ato ang budget officer, this year, dili pwede. Or doon may portion, in kaso pwede may portion, musugot ang mga empleyado. Probably next year sa new budget na. Kay end of the year naman ta, last quarter naman ta padulong. Yes, Carl. Matas ko gamay, Director. Kaya ba, sa side sa kuhan, gamay curiosity, on the side of the provincial government, kung wala pa nila tabo sa nakaso, what's the idea of the provincial government? To retain them, pay them, or question their appointment kit? Sa sa akong ipamulong ka ganina, we knew it sometime a year after, 2 years after na. I don't know, pero sa explanation sa side of the executive department, there are some appointees that does not fit to their appointments. So, muna yung rason. Pero, I want to dig it far. Nganong, di na magtakay na ang appointing authority would complete power. Pwede na yun yung requirement na, di ba? So, both sides do the argument. After determination, doon na neutral venue when we discuss muna ng civil service. Since the civil service said no, they must be retained. So, what time mo supposedly, but mga po mga remedies. Mga remedies, naman po ng abogado ang provincial government. Saka sa Court of Appeals, na motion for reconsideration, so on and so forth. Hantun naabot ang panahon na. Sa kadaghanan dito, sa iyon pa sa review committee ba to? Daghan lang na-appoint na wala mo fit sa ilang positions. So how can they be graded sa ilang performance rating, di ba? Monthly basis kay temporary na pagkadaghanan, monthly basis sa ilang aside from the period na 6 months. Doon na po to sa ilang rating na dapat mapasar ka. How did they pass? Ito na question nga. Wala mo sa mato sa ilang mga trabaho. The item is kadaghanan sa field. Mga foreman, kapatas. They should be in the field.
should we question to? But then the civil service said, no, the appointment of these persons or employees are valid and effective. So, what do you know? Civil service mo po to. Ngayon, lumatang ito na po guys kay marami yung maritin naman din hapon ni, babayaran naman din hapon ni, maabot pa tayo ni pailag. So, yung ala ba ang reaction ba? Yung ala. There are notions ngayon na, pero doon na po argument ang provincial government for that reason. How come this mass mo po itong appointments doon? Wala magtunong ilang qualification ng item niya, ilang applyan. So, nag-question po doon sa provincial government. But then, akong kumagtanaw sulod o desisyon na ni Gab, ni ato lang ko sa wherefore na kayo, duwaga na kayo, daghan ng mga pleadings ko, nabalos-balos naman. Doon lang ko isang na take note dito. Ang maragi na sentro sa civil service is that why this massive? Insakto lang punto sa civil government. Not question some or most, but why all? Nadit mo yan, ba? Okay. Tinawag ng Jud nga, you cannot appoint sa imong grading nga performance kuhan mo, grading. Kung saan mo pagpasar yung posisyon na wakakadto dito, di ba? Unless otherwise o inigik na ikuan sa chief of office. Insakto na pagdato bisang government ang argument niya, dili ang nga ibutang mga tao na din eh. But the main reason or question the civil service is why this massive? Nga nang natanan hapit. Okay. In the spirit of reconciliation, nato pa nila, it's already 2016. 3 years have passed. Lain na ang presidente. Panalitan o mugawas ang maligkas na ang temporary restraining order. Naapabaghapon nga plano ang provincial government, if you have this idea, nga gukdon jud sila hangtod nga mawala jud sila sa ilaang posisyon or let it be. Nga kung say final decision sa civil service nga ipakuan sila, i-hire sila, i-reinstate naman nga sila, bayaran sa back wages, let it be. Dili na magukod pag-ayo ang provincial government para lang jud na mawagtang jud sila sa ilang mga trabaho na doon na execution gikan sa civil service, because after all we are human beings and we are all human beings. Kinahanglan din sila para sa lawkihod nila, nagbuhi man po mga pamilya, kita tanan naman tayo mga tagsa-tagsa ka pamilya. So siguro mao po na atong ipangutana Vice Gov sa pagkakaron unsay plano sa probinsya pananglitan og maligkas ang TRO. Hapit naman October 18, no, if I'm correct, sir. On the part of the dili na ko sa behalf of the chief executive or the executive department, on the part of the singulang pananawigan, kung may maabot na mga endorsement or for payments na authority para mabayaran, wala ikaw tama mong i-process. We just called up the budget officer, the accountant, and the treasurer. Can you pay this now? Do you have money? They say yes. Approve na mo. So it happens to the Barrera case and the lower case. Kompleto na papeles, may kwarta, there's no order like the FTRO to stop the payment, then we pay these employees. Yan na lang. As long as mo lang yun, subay pagwalaod. Okay, if this time, na pay TRO, bisa trabahan kayo tagkwarta, we cannot pay them. Yes, I am raising that issue that concerned Vice Gov because there is always the fear of the concerned employees na what if inilib ka sa PRO, dayon mo sana file na motion for reconsideration ang province para gid mawagtang gid sila tanan ana nga after all kanang victims of circumstances ra man pud sila, so to speak, di ba? Dayon kitang tanan manginabuhi man gid pud ta, di ba? So what do you say? Kalot pag isip Basta kayo maabot sa mga pangalawigan, among inaksyonan. On the part of the executive department, we have to talk with the acting governor, and of course, temporary lang po siya. The governor is still the governor. Is the elected. Yes, and that would be discussed by among the chief of departments, like the accounting, the payment,
money, istoryahan pa man dyan na siya. Okay. At this time, unyara na to dugangan o dabudabos pangutana si Acting Vice Governor Julius Napigkit. Gikan pa man yung Simba, nag-text man nga malangan-langan siya kay gikan pa yung Simba. Oh. Atong i-acknowledge siya maghiabot sa ato ang Regional Director sa Commission on Election sa Region 9, no? Si Attorney Wilfredo J. Balisado. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Good morning, Lip. Good morning, ako ang amigo sa akong agaw nga si Julius. Ug sa ato mga naninaw karon sa ato ang tulumanon kapihan sa Dipolog ngayong buntag. Okay. Pawayan sa nato niya ito, pagkapihon, kay murag mabugnaw na ang kape, kay nagpasalamat siya nga naabot na kuno iyang kinakusgan pod nga agaw. Ari ta diri sa atong Commission on Elections. Kabalita nga ma-reschedule, no? So to speak, ang ato ang sangguniang kabataan elections o barangay elections para next year. So, pwede ba sir nga imong pakisayran ang tanan nga naminaw karon kay basin og katong nangatanggong gusto nga mo mulansar og balik ba nga barangay konsihal, barangay kapitan, ana, dayon to na nangutang na, nang-loan na sa 5-6 kay para ipamalit og buto ug sa bakaha, ang panya na ang mga poster humana, yes, Vice Gov Julius, humana ko na ang mga poster, dayon pertinang meeting dito sa mga kaparintihan o uban pa kay para mabutar nila. Kumusta man, Attorney J. Balisado? Kumusta ang ato ang kalihukan sa election? Actually, sa ato mga naminaw, dahil may isa lang yung pangutana kay actually, last week, nagpadala di ko memorandum sa mga law department because medyo nakasat na magod ang amuang activities unta, supposedly. Supposedly Monday last week, October 3 to October 5, filing unta sa COC. But then prior wala may gihatag na guidelines ang amuang COMELEC Manila Law Department. So wala sa naghihimo. So atong last week sa September, nagpadala ko memorandum sa amuang Law Department Director. Nangayo ko guidance ba sa buhaton. Kaya all the rules already kuhaan sa Congress and sa Senate nga i-postpone, pero hangtod wala pirmahe sa Presidente, wala existing law nga nag-postpone yun. But then ang atong Information Department sa COMELEC nag-issue na og notice nga October 3 magsugod na ang registration. So gibiyaan na ang filing sa COC kay October 3 magsugod na tag-registration. Kung sa may pasabot na registration, ang pasabot is postpone na gid ang atong election. But then wala gi guidelines gid officially nga unsay among buhaton. Because of that memorandum na ako ang ipadala sa Law Department, nigawas din sila og tubag nga although postpone ang election, dayon ang filing sa COC, wala po gipadayon na to, gipostpone po ang filing sa registration na to sa October 3. So, ang atong registration resume, hopefully, based nito sa tubag sa Law Department, October 24. October 24. Dayon, atong October 5, nagpadala sa memorandum again ang Law Department nga because of the apparent postponement of the election, all prohibitions relative to the elections are also being suspended. Unsa man na siya? Katong mga ban on appointments, ban on promotion, mga infrastructure, so suspended siya. So supposedly October 1 to November 7, no man to election period. So during that period, wala pwedeng i-fill up ng mga position, wala pwedeng mga promotions panghitabo, wala pwedeng nga increase sa sweldo nga even transfer. So kinahanglan mo nangayo o permiso, labi na kung na ato mga LGUs, kinahanglan i-justify nga mo kinahanglan fill upan. Na ato mga parameters na kung ingon nga ang vacancy has been there for 6 months, more than 6 months, so dili na siya immediate. Death, for example, of an incumbent official nga naghuga ng nga position, dayon kinahanglan kaayo meritorious na fill-upan, so mo na mga instances nga pwede ma-fill-upan nato mga position. But then, because of that memorandum coming from the Law Department, stating among others nga suspended na sad ang mga prohibition relative sa calendar of activities, then wala na tayo problema. Ang ato na lang ini karon is based dito sa Congress nga ilang gipasa, October 23 next year ang atong election, 2017.
Then based sa atong tuwa, holdover capacity ang ato mga incumbent barangay officials. We don't really know kung mao gid siya mahitabo. Even sa mga akong mga amigo na mga nasa mga bangko nasa sa mga bangko nangutan na director unsa may implication ini niya ang atong mga kapital ma-extend ba ko dili sa gid ko katubag because ultimately it will be the ILG. So after elections we are deprived of jurisdiction ang mga elected officials because dito naman sa DILG dayon. So ang implication na dayon na is if ma-extend sila then ilang sweldo padayon etc. So di kita kabalo. Pero ato pong tanawan ang pronouncement sa presidente nga mutudlo siya tanan because apparently agi na po sa problema sa drugs nga uban nga mga barangay officials kuno involved. So lisod kuno ang kampanya sa droga. So ultimately it will be the call of the executive branch kung unsa ilang himuon ang nanaay i-reconcile nila ang balaod nga ipasa sa Congress ug ang akto na daw himuon sa presidente. Kung nasa himuon nga amendment anang kuan yang ibito ba in part nga instead the holdover yang ibutang dito nga approve niya pero as far as katong holdover posible na siya niyang buhaton. So, nakabigay na interaction gikan ni Vice Gov Julius Napinso. So, formally, wala kay law that has been passed for the postponement. Officially wala. House Bill naman to 3384. Wala pa man napirmahe Wala pa man wala pa mo gani prior ni agaw sa ato po na naminaw last Tuesday I was in Zamboanga. I was also interviewed sa RMN dito sa Zamboanga. Dayon wa pa man to nagawas ng memorandum sa ang ex-director sa Law Department. So when I was interviewed in Zamboanga last Tuesday, ako nang giingnan nga in the absence of any law nga nag-postpone in barangay election, I think it is safe to assume na all provision relative thereto is also effective. So, para safe ta, para sa mga LGUs, nagabalo ko na sa at mga panahon na, diba, kung pinalitan yung mga promotion himuon, mo ato ninyo po sa COMELEC para maghatag og notice, para at least makita na to ang good faith and at least na ay kuan ba, substantial compliance sa balaod, etc. So, karon with that memorandum dated October 5, nagpadala din daw ko og kopya at ng memorandum. Even si Edith, ako ipadadaan. Si Durgaw, ang memorandum so only the guidance. guidance amo nga. Unsa ba hatod? Kuan kayo, gray area pa yan. Easy Kaya kayo. although, kuan to siya, although In fact, it's not from the commissioners. sa law department lang. Kung imo yung tanaw mo kayo, dili jud kayo kumuingon nga, di ba? We are lawyers. Tapos kung tanaw na to kayo, Makalibog sa COMELEC sa provinces. Unsa ilang buhaton kay there's no law suspending or postponing the elections. Wala po nagpadala. Actually, we only took guidance with the pronouncement of the president. maura gina Nga siya. murag na-approve sa bill. But wala pa Pero wala pirmahe. kang bill per se. Wala pirmahe pa, wala pa. Pero may discuss gina sa igaw nga, maybe because, you know, these people are politicians from Congress. Mga samok nila sa holdover o OIC. Mga kanang nakabugay pag-draft sa balao. At least, mahibawan naman nato ba whether that law has already been endorsed sa office of president para kung nagpundo na siya for 30 days, then wala niya pirmahe, then it becomes a law. Okay. Atong yakay si Pons Roda sa atong Philippine Information Agency, Pons. Ako rin kami talaga medyo mga sa atong location karong kumbaga. Wala ko mapalaw dito kay na-monitor mo na ako na mong text nga na mo dito. Dahil before I came here, nakamudad po ko sa radyo nga di anong rin kitungog. So, imbes mo dumana, di sila na ako. Ako yung sa mga suging kita na itong kapihan sa Pulo Dr. Domingo Katanan, o sa itong nabisita karong bumaga si Director Balisado, o sa batong Acting Vice Governor Napigkit, may buntag sa taran. Okay. Ako lang yung dugang-dugang. Kaya, doon ako nasagap nga news item, the consolidated version sa bill sa Senate Congress na nasa Office of the President awaiting for his signature. That was the very content of the news nga akong nabasa. Asa po na nga news? Philippine News Agency. Ang chairman, may quote nila.
Mas Okay. maayo din na siya o mapirmahan lagi sa presidente. Kaya actually, as far as sa COMELEC, dali naman ang atong eleksyon sa barangay. Much more, ang ato mang lansar gamay raman na siya. Unlike sa national elections, kanay senador, kanay congressman, governor, etc. Kana sa lengthwise na ganin nga band paper ang atong gamito na na for the official ballot. It's not even precinct specific. Pwede rin nato na sa memograph, etc. Mayroon mga election. Meaning ang pag-imprinta sa baluta kung pananginitag mid-October ba dili ra kayo ito Yes. Kaya na nato Are gyapon. you saying you are prepared? Prepared na gyapon. Anyway, Pwede naman. Di mo pala kinahanglan kampanyahan kay you have been living in that barangay for 365 days. Your neighbor is... Ang ating kampanya is kuan, October 21 to November 29. October 21 to October 29. Ang saan po pagkapangampanya no? Pa may siguro mo dayon ba election o dili? Wala Just in case. bag natanggong bang tanan? For one reason or another, kung madayon, pwede man nato inundayan nga next Monday filing sa COC. Dayon, the following Monday start na din sa campaign. Just in case nga pwede yun. Wala problema na lagi na is yung katulad ng mga implication na ng mga ban nga in a while ato ang hunahuna nga na-suspended sad. So, are you saying, sir, na sana, kung muraog, sana, sabi pagtungan, kana bang, Suspended animation. hanging ang tanan. Nahanging yung tanan. Pero gani, di ko malek, kung makita yun nga for lack of material time, di na yun pwede karong October, nahitabo naman na sa Zamboanga during Zamboanga siege. I recommend at that time nga the elections as far as Zamboanga City is i-postpone. Na-postpone na mo to for 1 month. So panalitan, if the president mo ingon na po siya nga mag-election na po, pwede sad nga, posible sad nga by November 30, posible sad siya nga mga senaryo. Otherwise, ubi mo na gid nga wala election, we will be looking forward atong matanaw na gid nga ito be October 23, 2017. Karon sa na pangatana kay do naman tay mga kailagod nga mga barangay konsehal, barangay kapitan, gawas ana nang 5-6 na sila ready na sila magpinan sa eleksyon, kay ga interest na ilaang gilending no. Laba ko na hold over capacity. Panlitan o di ba dayon election, sila ba kuno gihapon ang mga lideri sa barangay. Dayon ikaduha po tana o sila manggali kay na hold over capacity, masultuhan ba po kuno sila kay na ba magkukunoy budget. Actually, kung itong basahin, Madam President, Edith, sa House Bill 3384, ang gibutan ng gabi is postponement sa barangay elections to October 23, 2017, and every 3 years thereafter. The elected officials shall remain in holdover capacity until the next officials are elected. So ato makita nga based atong balaod nga gipasa sa Congress, holdover capacity. But at the end of the day, the president would always have the dapat siya power po na pwede na nga i-veto in part nga kanang holdover di ko ganahan ana. And knowing the president nga napod siya iyahang kaugalingon nga agenda nga nung ipapostpone yung election. Ang yung gina-inunsa niya is it's all about narco-politics. And some elected officials, incumbent barangay officials are really involved. And he doesn't want his campaign against the war on illegal drugs nga ma-compromise agi ining mga siyempre kato ang iyang assumption mo good is mag-field yung kandidato itong mga drug lords para ma-compromise na. Tanaw na ko, it would really be tanaw na ko, it's only based on my opinion, most likely good. Lilig is good and hold over kung ang presidente na atong basihan ng iyang mga pronouncement. Yes, Vice Governor Julius Tapigkit. On the matter. Tao na ko muna nagdogo yung bill because some congressmen from the lower house gusto nga OIC, no? Ito, pero the draft is hold over. They were also considering the constitutionality on that part ng OIC. That would be questioned by the Supreme Court. Dili ma-implement. Mas mataas ang proseso. Muna na kayo. Abogado man ang presidente. Correct. He knows that would be questioned. Kay sa under the local government code, sa constitution, mag-over na yun. So, yan ang i-force niya
i-veto or iposod ang draft sa bill nga i-OIC, he knows nga mo question sa Supreme Court and samot na ganabulabo na dayunta, wala pa yung official postponement sa elections, wala pa yung decision of holdover ng OIC. So, muna i-consider ito, Presidente, abogado mo po, di ka pwede din sa pamilitika lang. And considering he will appoint so many, daghan na pila, 30,000, 20,000. Mass appointment. Dili na sa kapagsalig siya mo galingon nga I have appointed the right guy. He knows na pambuso na po niya sa mga, wannabes, dili nga mga kauban ni Duterte na dili. Diba? So, What if, no? Mauni nga, magduda ang magduda, Presidente, and plus, dili na kayo siya interesado na he's no for re-election. Concentrate his program sa vision about stopping illegal drugs and holding the economy to a better position. So, Director Balisado, gagid ni gihapon ni mo sangko ang tanan. So, dami video, di ba? Ihangin man tanan sa man ang naaron. Karon og naghanong yo, sige mga panyan lang ta por siguro na lang ni ang atua o magkainon sa ay then og one pot suspended naman gikulay ka na naman gi-date nga gibutang dito pero palagi balaod yun ni gawas. Dayon ang holdover capacity na ba po, sure ba po may sweldo kada iba gibudgetan na bigid na siya. Actually, wala maging problema kung na-holdover capacity, holdover na to mga elected barangay officials atong 2013. Wala man na problema kay kanana naman sa atong budget sa gaan naman na sa 2016, 2017. Naman na siya, given naman na siya kay whether ma-postpone o dili. Panahon mag-postpone ta, holdover, there would still be the same number of barangay captains, barangay officials nga sweldoan na to. Ug mag-election sa da, there would be new set of officials na mag-elect, it would still be the same number. So actually, wala na tayo problema na nga about sa ilahang allowances, ang mga honorariums, di man salary tawag ana, di ba? Honorarium. So, muna sila yung word sa salary, honorarium. Correct. Dahil ba ng lansar agay ng honorarium? Sa una libre ra na, no? Pila di honorario? Mao jud. Dahil gipang-prinda nag mga honorarium, gipang-loan na. Dumato 200,000. Na, imagine ka. So, Yeah, good. Kay I have talked to some kanang mga rural banks ato dun sa Dipolog, amigo na ko nato ng mga tag-iya usahay. Mangutana mo sa kuha, Director. Kuan ba na mga kapitan etc. na kuan na mga kuan ba dili di ko katubag anang naaga kung sila bagyo but atong basihan ang atong balaod nga gipasa sila holdover. Pero mo lagi leap of faith ya po na sa ato mga banking institution kung sugal ba sila anang knowing what if there is a chance nga dili holdover daghan kay senaryo na number 1 o mag-election mudaog ba sila balik number 2 holdover ba or number 3 po o nabay appointments nga mga bago di ba Ako nabalaan daw, kung may eleksyon na, ako nabalaan, kadaghanan, pag humag-ihap anong gabi pagkaon na, 200,000, pili niya itong World Bank. At sa konsihal na sa barangay, dawato nila 200 o 250,000. Basta kayo humag-ihap anong gabi, may population niyo, wala pa. dali na kayo na labi na sa mga barangay nga isa ka presinto isa ka presinto so ang atong mga teachers maura po sila gitawag og BBOC Barangay Board of Canvassers so the moment na human nila dali na kayo pag proclaim na kung sa panudiyon pa sa kawagaw dali 200,000 diretso nga pwede na yung Langay labo pas pulis. Okay. Now, ato ipaw ang pangutana kay mag-commercial pa. Pangutana nga to kang acting Vice Governor Julius Napigkit ka i-ensure lang mo na gihangyo dito sa itong mga naistorya nga ma'am o mudayon magali guest ninyo si acting Vice Governor Julius Napigkit i-ensure lang nga wala na ba ilaing mga kaso na madiskuhido ang ila ko ng kahimtang. Padayon sila sa ila silbing pagtrabaho nga na reinstated na gud sila.
ang gifight gid ana ang kuan na lamang bayron ng bakuitis unya ra nimo tubagon kay paung-ong pa man na oh sige dayon kang director balisado sab ang nakaung-ong nga pangutana nga panangitan dili gid na dayon ang eleksyon sa holdover capacity katong mga nangamatay na mga kuan mga konsihal or kapitan kinsay mupuli nila kay panalitan pila ra gud to kabo ang mga kadaog namatyan o pila doon na kami nangatukhang na mga tikwang mga kapitan mga konsihal so kinsay mupuli atong tuang mga matay na okay Asagikan ang mupuli. asagikan ang mupuli so Edgar please Okay. commercial Una lang, ang asagikan ang mupuli. Kuman sa ato nga mga palmundong, o atong mga pasalamat sa ato nga mga sponsors nga nagpalo kanina sa ato palaguban sa tunong kapihan sa Dipolog. Atong pasalamatan ng atong acting provincial governor sa Lalawigan, si acting governor Atty. Sinino Angeles. Ang atong acting vice governor presiding officer sa Guna Palalawigan nga guest nato karon sa kapihan sa Dipolog, si Honorable Atty. Julius Napikit. Yung usaba, atong pasalamatan ng JNP Fruit Nursery nga ang iyang buyad na akin na himutan diha sa barangay Lingasan Pulangko na Lalawigan. Abang ay branch diha sa barangay Galas na Tundagbayan di palagi ginawala ni Mr. and Mrs. Porperio Necesario. Nagtiusab kang Atty. Junard Napikit sa kabugado notary public city councilor sa Dakbayan sa Dipolog. Pasalamat usab nito ka Mr. Hindi Janero ang atong libre attaché 1 sa Delhi sa Palo, Hong Kong. Og nag-monitor po siya sa atong live streaming sige matag Domingo. Natusab ka Mr. Muhammad Desalmajo atong guest natong nakalabay Domingo para po to sa Department of Agrarian Reform Santa Isabel Dipolog City. Ato sa pasalamatan ng Janus Marketing ayon sa mga spare parts sa inyong mga sakyanan sa makatalunganan nga presyo ato ang Janus Marketing diya sa Quezon Avenue. Paligya gidumala ni Putak Barangay Chairman Janus Yu matawag sa telephone number 212-1148. Ato mga pagtibaya nila ni Mrs. Milagros Agustin sa Chicago, USA, kang Roger William and Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland. Og atong salamatan usab ang atong City Councilor sa Dakbayan sa Lapitan nagpalo sa kapihan sa Dipolog si Honorable City Councilor Alimalo Dagpin, Dapitan City Council. Ato usab nga pasalamatan si Congresswoman sa Segundo Distrito, Congresswoman Glena Lamadlawad sa Kongreso. Nagrepresenta sa Segundo Distrito ng Lalawigan. Usa ka panungdong gikan sa National Grid Corporation of the Philippines, dili magpalupad og mga tabanog kung sa pag-unsa ipalupad o sa labang nalabay mga drone nga ang drone karon may sa una kay mga rich sa maka-drone karon naidulaan mga drone nga tag-as gid kayo lupad bisag dulaan ra no worth og 2,000 1,000 na tag-as na kayo lupad maabot na ang mga height sa mga poste sa kuryente so atong advice dili mo palupad labi na di nato ni dugangan di lang tawanog abay drone no diha na sila sa pag mga toy drone kay tag-as diha po lupad diha sa mga poste o mga linya sa NGCP. Usa ka may galaon nga pagpahindom matod ka nato sa National Grid Corporation of the Philippines nga nagpaybalo na hapit na buksan ang proyektong 138 kV Dias Polanco nga naglapas gikan to sa Buanga del Sur paingon na dinhi sa ato nga mohatag og kadugay kalambuan sa atong lalawigan. Masaba ato salamatan ang atong panelist diri nga President sa Regional Board Members League of the Philippines si Board Member Noble Romilo Lee. Ato sang panelist lain wala ni sila karon diri si attorney sa Honorable Attorney Robin Ligorio City Councilor sa Kapihan sa Dipolog panelist usab sa Kapihan sa Dipolog nga lain ko pasalamatan mga atong board members sa Primera Distrito sa Lalawigan si Board Member Paki Jing Chan Minority Floor Leader sa First District sa Guna Palalawigan og ang kung gusto mo kinahanglan mo og mag-shop mo and makatulungan ng presyo o sa presyo sa J&J Trade Center, Rizal Avenue, Kawakawa, Dapitan City. Sa amo ni. O bisitahin usab ang Factory Enterprises, Wholesale and Retail sa rice and corn o sa mga veterinary products o animal feeds, no? Kana ang yun ang atoon ang J&J Trade Center o ang Factory Enterprises.
Pasalamat usab nga tula kang Mayor Evan Hope Bolt Elvis sa munisipalidad sa lungsod o municipality sa Polanco. Nagpulis sa kapiyan sa Dipolog uban siyang Vice Mayor, si Vice Mayor Alfredo Baitit sa lungsod sa Polanco. Masaba, mga pagtibaya nga ito na sa atong kaninang nagbantay, di balot kinsay absent, kinsay late. Sila si Mr. and Mrs. Monina Tiangzon sa New Jersey, USA. Dugan sila itong pasalamatan din sa itong pagtumalong kapiyan sa Dipolog. Well, of course, ang atong official venue sa pagkakaroon. Niyata sa kaninang function room sa Hotel Camila 2. The Highway Turno na itong bagbayan sa Dipolog temporarily kaya ito na renovation na gihimo sa itong official venue dito na sa Hotel Camila 1, no? So, miyata karon sa nindot bugnaw kayo uban sa init nga kape ni Charles, no? Sa Hotel Camila 2 sa diri sa Highway Turno na itong bagbayan. Tapad sa Hotel Camila 2 na ang MS Furniture mo customize sa inyong mga home appliances, corner set, sa inyong mga sakyanan, mga likuran na upholstery sakyanan, o ang cars, aircon, and refrigeration. Tapat na ni sila. Mga eksperto ni sa ilang nga craft, no, sa air conditioning and refrigeration. Masaba, lain na ito nga pasalamatan ng palikan na ito, mao ang Pipix Lodge o Pipix Pension House. Have a safe stay and need not to be that expensive. This is sa Dipolog, pakitaalan tayo, may aka. Ang tibok pamilya, Pipik Pension House and Pipik Lodge, no? Yung atong dakbayan sa Dipolog, dalang katipunan. One rate start at 650. Doon na pala sa itong tumalon, no, ang Roy Plaza o Roy Plaza Annex, Rizal Avenue na itong dakbayan na sa Dipolog, Roy Plaza o Roy Plaza Annex. Masab, nagpa-wisap ka na to ang Metro Shoppers o Metrocom. Masab, ang Fan World, na itong dakbayan sa Dipolog. Ay gipalinsan kita sa atong Dean sa College of Law kanhi nga karon NAPSI Assistant Secretary na si kanhi Second District Congressman Atty. Rosilian Matoy Barinaga nga kamingawan sa mga law students, no, sa DRMSU. Ang Gloria di Dapitan sa dakbayan sa Dapitan, you bring the family for the entertainment, foods, and everything you want. Sulod sa Gloria di Dapitan, naadi ang entrance sa Fantasyland, the only theme park found in the whole of Mindanao and Visayas sa Fantasyland. Uban na sa ilang world-class presentation of Parade of Colors every weekend on Saturdays. Sulod sa Fantasyland. And home of namian ng mga pagkaon seafoods ang inato lang sa Dapitan Aquamarine Park o Dampa. Ipalagihan gidumala ni kanhi First District Congressman Romeo Nonong Hayosos. Ang DCIT, Dipolog City Institute of Technology, na naadiya ang Maritime Engineering Review Center. Wala yun. Maritime Review Center. Samot na vice ko, kini may nawala ba so? Kini? Doble ka wala. Diya na sa DCIP, mo enroll ka, Review Center o K-12, diya na sa Dipolog City Institute of Technology. May backup ni. DCIP. Mo kini naligpali sa itong panagubang sa tumalong kapiyan sa Dipolog na inyong mabati live sa mga sibiyanan sa Radyo mo Nationwide DXDR 981 o 94.1 IFM. Babalik kita sa itong kapiyan. Thank you so much. Thank you so much, Edgar, sa ato mga commercial, no? Sa atong sponsors nga may nagdalag kinabuhi sa matag Domingo nga tanan sa atong kapihan sa Dipolog. Labi na usa diri atong sponsors sa walay paglubad ang atong acting Vice Governor nga si Atty. Julio C. Napigkit. O si ato ang bisita usab karon nga si Regional Director Atty. Wilfred J. Balisado sa COMELEC. O karon ang nakaumuong nga pangutana tubagon sa ato ang una ang atong acting Vice Governor Julius Napigkit. Panalitan o malifted na ang TRO karong October 18, naabay kasiguruhan ang atong mga empleyado nga na-reinstated na tao, naanad na sila na itrabaho, ang ilan na lang paabot ang mga back wages, na ba sila pag-asa nga dili na gyud sila matangtang sa ilang trabaho kay bukdon gyud nga dili na gyud sila makatrabaho na gyud in taon panginabuhi dapat ni sa atong mga kaigsuonon. Okay, una, wala na ng tangtang. If talking about the TRO, wala nang tangtang. Kaya i-lift, anak, kato namang TRO sa payment of salaries and back wages, diba? I-lift or i-affirm ba, preliminary mandatory injunction, diba? Kung mabasik ka sa pizza,
the technical aspect kanang pagdawat yun sa order pag-leave sa TRO. So we have to wait na. After that, there is no more legal basis on the part of the employees ng mga claims sa salaries and back wages. So a process must will be running. Upadayon ng proseso ng mga claims sila, madusok na sa ilang mga claims sa computations, and then the chief executive or the executive department will forward to this ang panalinigan for the authority to charge to current or to next year's annual budget, depende sa availability of funds. Mamala kong i-discuss nila when they come over to sa mga panalinigan niya, kung ma-affirm na yung decision and the TRO will be lifted. So, magsugod ang proseso din sa inyong mga claims. With, of course, the advice of the Finance Committee of the availability of funds. Mga may nakadaghanan. Ang ipa-history ng budget officer, yun siya po. Panalitan ha, yung panalitan nga, kuhan, mabayad ka na kwarta. For this year, basta total amount, yung sa dili kaya. So there will be a certain percentage na pwede bayaran. So dili buo ba, dili so tanan. And considerable na po na. Kay pasaingan ang wala na sa atong budget, nangita ang source of funds. Pwede na siya kay start na po sa budget kaning hearing sa proposals for the fiscal year 2017, pwede na i-appeal ito. So, buot pasabot ani Vice Chair Julius na pagkit, pagtag kwarta, puhon, manigino, malifted ang TRO, tuloy-tuloy na ilang trabaho. So, Merry Christmas everybody. Oo. Merry Christmas everybody. Ako pasabot na wala na ang legal one na mo restrain on the part of the provincial government nga bayaran sila. Then, bayaran. Mo na in compliance with the order of the civil service. Pero, as a local government unit, kabalutan, kung wala sa budget, pangitaan dyan. No, pangitaan. And makitaan naman yun na. May mga savings. Sa katako-tako sa amount siguro, hindi makumpleto na yun. Pero at least, magdagan na ang panahon na ma-expect na magkano sa nga na pila. Kung sila pa pwede ng utang gamay. Oo. Yan na. Mahulat na sa proseso. Okay, we have come, we have reached this far. Di na nato mausog itong nitabo. Maato pang maunta mapasayon karon kay musunod naman tas proseso kanaan naman sa korte. Follow up ako nimo ron ato sang patubagon sa nakaung-ung nga pangutana si Director Balisado katong nga matay ba nga mga kapitan, konsihal namatay sa natural death, dunay high blood, dunay napikwang, kinsay mapuli nila o asa pud gikan ang mga mapuli sa ilang mga posisyon kay si Ponsoda naman siya nga mo kuno nga non-partisan kuno ang barangay kuno elections, pero sus kita dili nato na it's a sad reality nga partisan jud ang mga barangay elections. Lagi maayo na siya nga napangutan na siya that kay actually ako yung ko sa mga nakita nga komentaryo ba na barangay elections is supposed to be non-partisan, but the fact is once na mag-elect na buta, that's always partisan. So misnomer kayo ng non-partisan because whether you like it or not, labi na sa mga politika yun. Ang ato ang mga elected officials from the president, ato sila sa mga congressman, gobernador, mayor, konsihal, ang mga sila mga official, ang ilahan yun na ang frontliners dahil during election, ato din sa likapitan. Na yung mga programa sa gobyerno, barangay health center, etc., covered court, etc., kapitan ng Yapon o dili kasunod sa taas, wala na po kayo proyekto. Those are realities ba? Symbiotic na siya. And kita, sayod na. So kita na ito nga, non-partisan, misnomer na siya. Kinahanglan, ato lang abitaron yun nga, kanalang siya ngalan, pero hindi na siya mao. Sa pangutana nga kanang mga kuan, unlike mga sa other officials nga na mga partido, pero kita gid nato nga kanang mga politiko nato, kanang ato mga barangay kapitan, they are really involved in politics.
within their area of jurisdiction sa ilang mga barangay. Sila gid mo yung mga little kuan diha, personal authority anang within their barangays. And in fact, ato mga mayor, ato mga kuan, mga opisyalis, mabuhay gid sa lahat when it comes to mobilization pag abot na sa panahon sa eleksyon. So kanang mga vacancy na very important kay na siya kay pagbuta naman na sa tao nga imuhang kuan placing naman dahil na siya of the guard. So kanang naaman na siya sa kuan sa atuwang kuan sa DILG 7116 siguro ng 7160 na gawon, no? RA 7160 kada local government code nato. Empowered anang na ang atong mga local chief executives who are the mayors nga mo na siya hierarchy ba kung ang bakante konsehal sa lungsod saka na isa sa mayor, saka sa gobernador, etc. In that case, ato mga local officials, mga barangay officials, sangko gina siya sa kuhan. Wala may partido na, unlike sa kuhan nga, na ay partido. But then, at the end of the day, ang atuang mayor is empowered under this local government code nga mo hatag o kuhan. Ito concurrence sa dayon sa DILG Ragapon. So, at the end of the day, kung kisa ito ibutang sa mayor, bihulgan na po siya sa mayor. Anyway, so, politiko Ragapon. So those are realities. Kung na mga vacancy karon and until after sa natin mga elections ngayon, it is within the power of the mayor to give recommendation na actually mag-approve yapon. Appoint. So, nagahapon, gikan ra gid gihapon. Balik na yapon. Muna yung gisupakan ni Pons nga dili kuno dapat kuno mahimong mapartisan kay non-partisan man jud kuno. Dili kita siya mahimo. In a realistic na itong scenario, the barangay officials are really involved in politics whether we like it or not. Sila mag-iduol doon. Then, reciprocated man sad na siya. Kaya, ano na, saka mo na, dulong ka, nakatabang ka, if na-electo sila, maduol ka na, pagka-proyekto, nagunagod kung if you're a local official, barangay official, then wala kay kapit sa ato ang mga hierarchy sa ato mga officials sa gobyerno, wala sa mga elected officials, wala pa yung project ang bulong sa iyong barangay. Kung pinangasab ka sa kuhan, those are realities. And there's nothing bad about it. Kay, as elected officials sa barangay, mankanop ang juga na nakay i-deliver sa iyong barangay because hindi ka mo nahimuon, wala sa kay proyekto mahitabo sa iyong so, kuha na siya. They're actually lieutenants at ang mga kuhan. Trusted frontliners gina sila during election time. Yes. Yes, let's go. Actually, kung mag-assess kag ang political territory, di mo na pila naman yung kapitan. Di ba? Aning munisipyo, aning syudad, pila yung kapitan. Makikita o majority, so, madaog ka diha. In other words, bisan sa processes of pili sa atong mga barangay officials, election, na-campaign, na-posters, di ba? Na-gani po assembly ng Mr. Communications good. Parihara, Jud, parihara. Oo. Okay, napakita ng assembly, di ba, where all candidates can speak before a crowd, before the constituents. So, mas naman, para na ko, mas naman ang iyong non-partisan. Okay. Naani gi-text sir gahapon pa dayon. Ningutan na kini kay kuan man kanang suspended man ang ato ang provincial governor Roberto Wayoy 2 months then additional 1 month equals 3 months. 4 months. 3 plus 1. Yes, okay. So, bali sa suspension niya sa sunod sa duha ka bulan, kanus aman siya mo expire and then kanus apod ang ikatulosin di ka bulan niya nga mo kuan so good. Okay. Dili 2 months, 3 months. 3 months, yeah. 3 months. Ni-assume si acting governor sa NLS July 22. Yes. So, technically, October 22, naman ang suspension. Without an order received by the provincial government from the Civil Service Commission through the DILG of that another suspension, the 1 month, the governor will assume office on the 22nd of this month. Because the suspension of 1 month was not or has not yet been served up to now.
And kung masolve naman ganito, is we don't know if the governor will ask for a TRO. Meantime, so definitely, without an order from the DOLG enforcing or implementing the order of civil service of that 1-month suspension, the governor will assume office on October 22. Okay. So mo na siya, klaro na ha sa atong naminaw karon kay daghan man gud kong nangutana nga unsa ba na automatic na nga ipuno ang 1 month niya additional suspension mo na no? So salamat pa nga nalamdagan ta karon. Ang ikaduhang pangutana mo ni mubalik man si Governor panalitan pohon maling Ginoo October 22 comes October 22 without the suspension order of the DILG panalitan Only 1 month. nga 1 month para sa ikaupat ka bulan silbirin yung suspension kanang inyong gipang himo karon nga reinstated nga workers nagkuan og mga back wages para sa mga reinstated workers. Is this true and the same valid ba ni and legal inigingkod pohon ni Gobernador Roberto Y. Because kamo man nakalingkod gud karon temporarily. So paralitan o naglingkod ni Gobernador Roberto Y. Di ba ko ni bawion? No. Kay wala man siya anong panahon na. So ato lang na siyang ipaklaro, palamdagan lang nato ang ato mga naminaw kabataan. Okay. For the information kapanatan, what transpired for the past 2 or 3 months? Kanina hitabo karon the payments, is with the gikan is with the advice of the elected governor. Di man naman na pwede mabuhat kay we know that it's already a temporary suspension. So all these things kabalo siya with his advice, and so I believe kung malingkod na karong October 22, the same thing will happen. And the governor himself, yun siya, wala naman na niya sa iyang power. Actually, it's now on the courts. The employees niya to sa korte or the civil service, yun ang pinagtrabaho nga to protect the provincial government. Kay pagsugod, when they file the complaint, ito ba man ta? And pagsunod na masunod na mga remedies available to ato Court of Appeals, and so it's now upon the courts. Si Governor A has advised us kung unsa lang sa korte, so be it. That will be the basis of the decision on the part of the provincial government, not himself alone. Okay. Napali pangutana sa ni Director Blisado. Sige. Kay ang pangutana pod ngano kuno nagkabikos-bikos si Gobernador Roberto Y. sa mga kaso, it's because kuno wala kuno klaro nga provincial attorney ang Zamboanga del Norte up Yes. until now. Yes. In Muna fact, nangatanggo ug uban pa wala nagkadimao sa mga legal matters. in fact, para makabalo ang kadaghanan ko ng second suspension of 1 month, dili na bahin sa empleyado, mga employees nga i-terminate or whatever. The basis of the suspension was that dunay communication nangayo o kanabang impormasyon o naunsa na yung claim, Insa man na? nalimot kasi ko, gi-refer sa itong governor at sa provincial office. Nalimot sa Legal legal, office, provincial legal office. Nalimot siya, wala naman dahil siya provincial legal officer. So, it took 2 months, anak pa nabantay. So, the ombudsman says now, under 76, 15 days. 1560, Kabago nimo. sa nang balaod na to ka, Republic Act 13, ito, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Now, we are required, public officials and employees to answer any letter, query within 15 days. 15 days. Kato naman, it's not about the payment of back salaries and wages and the suspension, whatever. Katura, so, because there was no provincial legal officer at that time. Okay, so ato na nalamdagan mo tong mga daghan kay mga pangutana nga nganong nainani nganong naabot ana na ang mga puntuha. Okay, Edgar, please. Dahil po ko ni Vice Mayor, batayan ko gamay, okay na to. Batayan ko gamay, Vice Kay. Daghan kang bisita coming in our place. Kali, late mga bisita. Kali, by January, mga punto mabot nga talent sa national competition din sa ato. Then, Kapihan Taripol was invited by Mayor Villarreal sa dito sa siya sa iyan new municipal hall sa pa hotel right. It's really good.
bata na karon. What's the plan of the provincial government? Sa atong tawag nila yung boss ni kaya atong kapitulyo kanang nga atong kadaghan naman nagtanaw pa lang usa man gyud. Wala question Wala mark. seat of power. Oh, wala seat of power ang atong provincial government. Wala na sa Edgar. The present 2016 fiscal year budget, doon na may pondo para sa pag-rehabilitate o pagtiwas pag-renovate sa atong Kapitolyo. But then, there is a pending claim by the former or the contractor. And dili na to ma-determine the accomplishment report, how much. So from there on, may bala na to, even if Wala ka percentage. may bala to percentage, bahala na this na to sa mabayran, wala kwarta, whatsoever. Pero from that percent, makasugod ang kwarta na sa gobyerno ni Sumpay. Because it will be needed in the accounting, i-submit mo sa one report sa COA, sa mga estimates, di ba? So, the plan of the provincial government was to call the COA to make an audit. Not because kay nangitatang noon sa diya, pero mga kabalutan, pinagasoon sa provincial government na ikwarta ka ulit sa provincial government, not by contractor, dili ni pagyan to kontrata. Ato ana. Pero kung ano makabalutan, pila na karon, okay, with the same plan, or we will revise it, kabalutan nga, kaming kwartahat, petang na accomplish na 20%. So from 20%, mo na kwarta sa provincial government. How soon po na nato ma-determine? Kaya It's now- nakakitay naman na pila naman nakatuig. Gayon, malibkas na po ang another term. Nawala na Kung ginagawa. ano, bala top stories ka. Kapitulyo na to. Madalas yung kasino na gusto. Excited Kingdom. No, because the plan, karon naman good. Karon 2016 na consensus sa mga opisyalis sa government to continue to finish the project. Kana na, napadayon. So, bako pa lang. For the past 3 years, naapamanggoto yung mga review sa katong sa accomplishment lagi aming kontraktor kay papilis wala po. In fact, di na lang po tayo mag-story ng kay doon na po nanino sa previous administration. Naapamanggoto daghang pang subay kay careful po kayo ta, continue tao gasto sa wala kita pa sa mga plano sa accomplishment. Basta kayo na-decided this year, dami kwarta, doon na may gipahat nga initial nga pondo para pagkumpleto. Pero gikinana na mo ang findings sa COA nga accomplishment aning contractor sa una is 20% lang. So from there on, ang gastoon 20% above from the provincial government funds. Oh. Okay. So, Manila kayo nag-action po ni Kuan to date. Musulog po gamay, maigon ako sa lugar. Kauban ko kusina. ano gid ang inyong opisina? 3 liters ito ang opisina. Nga, dagko kayo mo namin sa rin. Sino po kami nga, ikot na ko sa lugar na yun, nakalikod. Okay. Sa naman sila karon, which brings us also to the question nga kining Comelec offices wag gyapon mahalo na ang tupod karon. Ang registry of deeds na city o sa province no o sa ka-building, ang DepEd gwapo kaayo og building. Pero ang Comelec na importante kaayo ang City Comelec des Dipolog nga nas kalsada halagi na maglinya-linya maabot na dito murag halas ka linya-linya diapon sa province food tuapon to init kay kabatuan ana so naos swimming pool. Manilo. Director Balisado. Manilo ka, date nga, regional director naman na. Mobya na. Dili man na siya provincial. Dili, ando mo po niyo. Ang power man, nakakuha ni funding sa national. Oh, di ba? Oh, di ba? Oh, nga matabangan niya sa mga nilote kita dili dia siya Polog City dapat siya no. So, Director Balisado unsa po kay mga plano nimo sa umaabot? Actually, provided nila sa tong sa tuwang kuan batas pa man sa 881, it is within the kuan power of the local government unit to provide Comelec with the suitable office space. In the case sa city, ang city yung mahatag, in the case sa province, ang province at mag-provide. Kung wala silang ikatag na office, ang rental will be chargeable sa province. In the case sa ato ang probinsya, sabot man ta nga ang ato yung mga board members nag-snikhanay yun isa sa langgam ng opisina. So, dili raman sad kayo demanding. As of now, we are still comfortable with our office.
As far as the city, way back in 2008 or 2009 or early sa 2010 man siguro, I'm not so sure about it. Sa panahon ni Atty. Makuti nga siya pa mo ay city election office of Dipolog, naman to'y mura o gihatag nga office lot ang city government sa Dipolog, parallel siguro diya sa Guan. Parallel diya sa police station. I think kuhan pa na siya. Parang local government Oo. center na nila po. As far as the regional offices, ang Comelec Manila will provide funds for the construction of a program ni Chairman Kuanron, Andy Bautista. For so long as the LGU sa region, ang LGU in the sense nga ang host ba, as far as the Comelec, we recognize ang Buanga as dito lang gid mo padayon sa among regional office because strategic ay siya during election. Dito ang atong base sa military, na dito ang PNP regional offices. Unlike sa uban ng mga offices nga naa na sila nag-settle sa Pagadian, but the fact is naagap po sila sa Zamboanga. Naagap po ang Pagadian in a way mo yung regional office, but the fact is ang de facto o de jure ba sa Comelec, we will ensure nga we will remain in Zamboanga because the fact nga naadiha nga ato ang mga eroplano daghan 3-4 times a day ang PAL, ang Sibupak. So during election time, kinahanglan namo nga steady gid ang amuang kuan, ang amuang mga flights available. So bubalik mi Pagadian, hassle kayo, wala magani direct barko Pagadian to Manila. So ang program sa atong chairman karon is if the LGU kung asa situated ang regional centers would provide us with a lot, the Comelec i-appeal na lang sa GAA. So every year, mga 2 regional offices ang pwede nilang i-accommodate nga. Doon nag-cycle, mga 5-6 years, nakakita na yung regional offices ang Comelec. Na naman ta sa CAR, sa Baguio, dako kaya mo opisina dito sa Bicol, I have been there, dako kayo. Regional offices, provided ba? Ang Comelec mismo mo, wala pa. So, there are these 3 regional offices na karon nga available sa Comelec. So, tanaw na to, in due time, mag-atos-antos lang sa ta, kabalo sad ko nga the provincial government and the city government and all LGUs for that matter is also looking forward nga makaprovide ng office space sa tanan ng mga dili lang sa Comelec kay kita gud it will truly reflect sa tuwa pong kuan ba atuang di ba. So tanaw na ko in due time naagitay Comelec office diri sa Dipolog kay na may lute. It's just a matter of kuan lang ba napon. Dagan ang priority ang province or ang city. So as far as kami, wait and see ang among attitude because kabalo sa tayo na ato mga nakaprograma. So time mo really come na naaragi maabot sa tuwa. Okay. Last question. Kagit lang. Last question or reaction sa building. Pero kami importante kay we are running out of time. Kay na kuan mo ko ni, appeal mo ko ni sa privilege speech ni Congressman Bolit Halusos dito sa Congress nga si Gobernador Roberto Wayoy atong Gobernador sa Zamboanga del Norte usa sa protector sa drug trade dili sa atong Zamboanga del Norte. Karon naamang gyud nato pahimuslan nato ni kayunan karon si acting Vice Governor Julius Napikit murag sud-sud mas dughan kabalo man ni sa ila ang mga partido mismo kung tinuod ba gyud nga protector si Gobernador Roberto Wayoy sa pagpayuhot sa illegal nga droga diri sa atong dalawigan sa Zamboanga del Norte. Vice Governor Julius Napikit. Impossible. Anyway, mo siguro nga gigamit ni Congressman Halusos sa iyang privilege time dito. Because sa kanang privilege, you cannot be asked to produce your evidence, your verifications. Istorya lang, hearsay. But then, maninaw mo sa itong provincial director, dinaw naman there were no, wala na siya no reports, no dawat, no information, no records, even per verification about what matter nga atong gobyerno ng involved sa drugs. Yung bisan ng atong mga katawan sa tibok sa mga dito na sa niya na. So we came to think that basin kay Congressman Bullet is the last time na Congressman. There's no other position to go for in 2019 will be the governorship. And the governor only has still 1 term to go. So pwede siya na magpunta 2019, no, nabot. Pero importante nga kung nasa record si Congressman Halusos nga si governor is a protector of sa sindikato or drugs,
Ang importante, wala sa lista sa gobyerno. Kaya ang listahan sa gobyerno is verified. No? Gisunod, gikuana, gipakitaan, naginay basis. Gikan sa PDEA, gikan sa police, sa national NBI, agencies ganun, about that issue, about drugs, the PDEA, the police, the NBI. If you go to these offices, not a single word about the involvement of the governor. Okay, bisa kita katawa sa dipolog na lang, wa man jud ta kadung sugod ana, no? In fact, mas dako ang programa nga napahat na to for the protection of our city and province against this illegal trade business, no? So, on the part of the provincial government, we deny this statement of Congressman Halosos, pero mas maayo kayo sa privilege speech oral, no? Sa privilege, doon na siya tanang katungod na istorya bisan unsa dito sa Congress. But when it comes to kaning sa kamatuoran, unless you can provide information or sufficient evidence, anak report na ito ipasa sa katawan, no? Wadi man, not a single national agency or bureau nga mayon nga tinuod ang istorya. Okay. So, naduog na to, no? Once and for all, bahin na ang drugs issue. Wala na kay panahon tax, no? So, mangayo ta og parting words and statements gikan sa ato mga bisita pero butaga og atong ikalipay nga nisanong gid sila sa ato ang mga imbitasyon sa atong kapihan sa Dipolog. We'll start off with Regional Director Attorney Wilfred Cherry Balisado sa Pamilit. Una sa tanan, mga ko salamat sa gihatang kigayunan kay kabalod ko nga daghan sa kay mga medyo mga pangutana ba. Hinaut ta nga hopefully gid ta nakahatag tag bisan naman lang gamay nga katinawan kung sa gid ay Basta usbag ito ha, na eleksyon or wala, kay over capacity, kaya naminaw karon mo tune in pag yung utro, unsa gid. So ang ako lang is aktibo lang ta nga magpakabana sa usa mga latest mga development naman kay mga paagi nga through social media. So makita na to pohon doon sa gid ang posible nga mahitabo karong umabot nga kuan October 2016 modayon ba gid o dili, pero all indications really is wala gid ta election kay sa preparation sa COMELEC amo nang dili nang gani gi-slow down yung undangan ginamo all completely talaga preparations, but we are already 80 to 90% prepared sa atong umabot election. Ang mga presinto na to ready na, malistahan na to ready na, ready na kuan na kada mga list na mga sa election pool pwede na ito nasla i-train dayon. 90%. Mga 90% all indications postpone na yun. Mga 90. Basta ha, ang over capacity, wala na. Kay luoy ba to nang gilimping og una-una? Oh, so Acting Vice Governor Julius Napikit, please. Sa makausap pa dit, dahan kayo sa lahat ni Edgar, sa itong mga kauban ninyo sa studio or sa kanila na ano talaga basic ka na post na balhin po niya siya, hapit po na postpone na gawin. Hindi mo text uta ko niya kay yun na siya naghapot ang Philippines kami lang ang bandaray ko i-postpone na lang. Ano postpone na kita pinan. Anyway, daghang kayo salamat sa makausap pa sa pang-imbita din eh. In fact, abi niyo sa tinod na makaigsunan, hapit kada Sunday kong i-imbitag ni Igit din sa kapihan pero usahay ako na pong kuhan kang mga importante nga issues. So karon yata I hope nga katong mga empleyado karon nga may kaso sa court, just like what I have said earlier, hulata lang ninyo, maabotag yapon ta sa unsay insakto. And sa atong mga katawhan sa Norte, napadayon ta sa atong pagpaminaw, pag-cooperar o pagsuporta sa mga programa sa atong national government, ilabi nyo sa atong probinsya sa Taban City. Dahil salamat po may bintag. Thank you so much kay first official interview pa rin nato as Acting Vice Governor. Pareha last Sunday. Last Sunday. Kwan po to, first official interview po namo ni Undersecretary Attorney Roselier Matoy Barinaga na NAPSI, National Anti-Poverty Commission. So mo na ang murag ato bang kuanon jud nga. Wala ko na siya. Wala siya video, papagudistino. Comment sa Facebook. Ipukon sa Gintel. Gilibak lagi. Okay. So, Edgar, sa ronda please.
Maraming salamat sa tulong na bisita karon ng Butang Regional Director sa Commission on Elections at Tony Balinsado ng Diya Karindarin na to. Kulog, daghang salamat sa honor. O mapabalo itong katawalabot na staliabot o sa bangitabo sa itong barangay Iski election. O ang atong acting Vice Governor kalaligan sa Bagan del Norte, si Tony Julius Napikit. Thank you very much. At sa lahat ng mga viewers, thank you very much. Happy Sunday. Thank you so much, Alfonso Ponsuda sa PDL. Og jadi pa ko malimot akong pasalamat ni Mayor Caluso sa Dapitan siyang pag-abag na makasuroy og dakat ang akong mga bisita itong naging ulikan sa Department of Energy o PIA. Dagang salamat Mayor sa inyong pagtabang. Basta rin din ng tabang siya. Tama niya una ko dahil sa nagpasalamat ko. Nagpasalamat ko. At least, pero may minis niyo sa kasal ba pag-uot dito suod. O, sa ito niya sutong tignan na sa inyong pagsunod sa kapihan sa Dipolog. Bantog lang, wala pa maputunan ng palabtik sa radyo kaya nangandang bumunod po. Okay, naklaro na dyan. Katong mga empleyado po sa Kapitulyo nga naghuna nga mahimong mabuho ko ng ilang Pasko karong tuiga. Cruiser Fenget kay matod pa sa akong Vice Governor. Lots of prayers. Ang tanan kung itugot sa Ginoo maabot din ninyo paabuta lang sa aton mga suking tiban ng tanan may buntag. Thank you so much, Pons Roda, sa tumabisita, si Acting Vice Governor Julius Napikit, si Regional Director sa COMELEC, Attorney Wilfred J. Brisado, si Edgar Sorunda, tapos si Pons Roda. Absent ako ba na itong mga panelists? Si Bailey, Governor Bailey, Kasindangan, si Robert Pinsoy, Tos Gutalak, si Undersecretary Matoy Barinaga, Tos Manila, si Julius Salaveria, Tuas sa Zamboanga City, o si Konsyal Imalo Dagpintos, Tuas sa Pangdalaga, si Konsyal Robin Ligorio nagpalagaylay. So kini si Edith Pagpito mga hindi ko angko anyos sa kapihan sa Dipolog, kauba ni Taxi Yomba o ingaman si Silbert Atletico Dondiano sa ato ang live streaming www.rmndipolog.tv.com yung kaninyo. To God be all the glory. Wala ang Ginoo, wala puta kitang tanan, no? So thank you so much, Lord. Dayon, happy Sunday. God bless us all. Studio, take it away.